Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong gabi, mayong buntag, mayong udto sa mga kaigsuonan namo nga dili mga Muslim. Sa mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi. Dagdag mga kaigsuonan, pagkadayon. Ngayon naman ay tatalakayin ko kung sino si Jesucristo sa Islam, sa Quran, at sino si Jesucristo sa Biblia. Okay? Dahil maraming nag-comment na kaming mga Muslim wala kaming pakialam ni Jesucristo. Dapat. Mali po yun mga kapatid. Dahil si Jesucristo nabanggit po sa aming Quran, si Jesucristo ay isang Muslim. Nabanggit sa Quran namin, sa Quran chapter 3 verse 84, nga si Jesucristo at ang lahat ng mga sugo at propeta, sila ho ay mga Muslim. Sabi ko naman, kung ayaw ninyong i-discuss si Jesucristo dahil Muslim siya, ano pala si Jesucristo? Anong relihiyon niya? Si Jesucristo ba ang relihiyon ni Jesucristo Judaism? Si Jesucristo ba ay Romano Katoliko? Si Jesucristo ba ay Sabadista? Si Jesucristo po ba ay Baptist? Saan mabasa sa inyong Biblia, sabi ko? Dahil ayaw nilang i-discuss si Jesucristo ayaw nilang i-discuss namin si Jesucristo. Sa aming Quran, Muslim si Jesucristo. At sino siya ang nabanggit din sa Quran? Dito, sa English translation, diretsuhin natin sa English translation kung sino si Jesucristo sa mga Muslim. Dito sa Quran chapter 4 verse 172, sinabi dito, Messiah or Messias would never be too proud to be a servant. Ang Messiah na si Jesucristo, hindi siya hambugero nga naging servant, sulugoon of Allah, servant of Allah. Jesus Christ is a servant of Allah. Nor would be the angels nearest to Allah. Ang mga anghel rin na nearest sa Allah ay hindi rin sila hambugero. They are not arrogant. Okay? Those who are too proud, yung mga taong arrogante, hambog, and to worship Him will be brought before Him altogether. Yung mga taong hambugiro, arrogante, dadalhin sila at mananagot sa harapan ng Allah. Sa Quran chapter 19 verse 30, ito ay Suratul Maryam, Jesus Himself declares, sabi ni Jesucristo in this verse, indeed, I am a servant of Allah, a servant of God. He has given me the scripture and made me a prophet. That is in the Quran, chapter 19, verse 30. May magsabi nga si Jesucristo, hindi servant. Hindi daw sulugoon si Jesucristo, servant. So, babasahin naman natin sa Biblia. Si Jesucristo ay servant o hindi? Sa Matthew 20, versikulo 28, according to the New International Version, Matthew 20, verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Hindi daw ni daw ang anak sa tao para serbisyuhan, kundi siya ang nag-serbisyo, and to give His life as a ransom for many. Okay. Sa Acts chapter 3 verse 13, a New International Version, it says, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus. Jesus Christ is a servant of God, according to Acts chapter 3 verse 13. Okay. Another thing, Acts chapter 4 verse 27
Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus. Jesus Christ is a holy servant of God. So kung mayroong magsabi na si Jesucristo ay hindi siya servant, ay nagkakamali siya. Matthew chapter 12 verse 18, it says, "Look at my servant whom I have chosen. He is my beloved, who pleases me. I will put my spirit upon him, and he will proclaim justice to the nations." Si Jesucristo ay servant. So, sa Quran, servant siya. Sa Biblia, si Jesus Christ is a servant of God. So, sa aming sa understanding servant, the servant can never be God. Utusan ka eh. Inuutusan ka. At paano matawag ang servant kung siya ay tinatawag na servant? Paano siya matatawag na Diyos? Although may sumasamba sa kanya, ay ang tao may kalayaan naman. Mayroong tao magsamba ng baka, ang mga Hindus, they worship the cow. So anong pakialam natin? Sumasamba sila ng mga hayop, yung baka, Diyos ng mga Hindu. Mayroon silang 300 million gods sa mga Hindu. Anong pakialam natin ang mga Hindu ay sumasamba ng mga baka? Sa kanila din yun eh. So, mayroon din mga tao, Pilipino, sumasamba sa tao. Sino? May mga tao, may mga Pilipino sumasamba sa tao. Anong sabi ni Jesucristo? Ako'y tao. Sinasamba natin si Jesucristo bilang tao. Ako, ayon sa Biblia, tao siya. So kung sasambahin man nila ang tao, anong pakialam namin? Magsabi lang kami na dapat sambahin ang lumikha ng Diyos. Ang Diyos ni Jesus ang dapat sambahin. Dahil yan ang tinuturo ni Jesucristo, sambahin ang nag-iisang Diyos. Kailanman si Jesucristo ay hindi nagsasabi, sambahin ninyo ako. Mabasa natin mga kapatid sa Juan 17:3, sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Si Jesucristo nagsabi, ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Hindi sinasabi ni Jesucristo kailanman tayo ang nag-iisang Diyos, or ako at ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay. Hindi. Sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong pinadala. Na si Jesucristo pala ay pinadala. Kung babasahin naman natin mga kapatid sa 1 Timoteo 2:5, sabi dito, for there is only one God, and there is only one mediator between God and men, and Jesus Christ, a man. And Jesucristo, a man. Sabi dito, Jesucristo ay isang tao. At sabi naman ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 22, makinig kayo Israel, Hero Israel, Jesus of Nazareth, a man. Makinig kayo mga Israelhanon, si Jesucristo ng Nazareth na isang tao, approved by God by miracles and wonders and signs. Si Jesucristo ay isang tao, approved by God by miracles and wonders. Sinasabi na si Jesucristo ay tao. Sabi nila, hindi ka nakakaintindi, Ibrahim. Si Jesucristo, Diyos at tao. Masarap pakinggan Ang tanong ko naman sa kanya, saan mabasa na si Jesucristo Diyos at tao? Saan mabasa na si Jesucristo nagsasabi, ako'y Diyos at tao? Kasi yan ang pinapalakad sa atin ngayon Si
Kristo ay nagtuturo, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay. Tinanong pa nga si Kristo, what is the greatest of all the commandments? Babasa natin sa Marcos 2:79, sinasabi ni Kristo, the first and the greatest of all the commandments is that, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength. God is only one. Nagtuturo si Kristo, hindi siya nagtuturo na God is only one in three persons. God is only one in three persons. Jesus Christ hindi nagtuturo ng ganyan. Pero mga tao may nagtuturo, sa kanila din yun, pero magsasabi lang ako, ang totoo, sa bulaanon pa, magbuot man magmuyaho. That is their teaching. So, ako lamang nagsasabi, ayon sa Quran at ayon sa Biblia. Kung ano mang paniniwala sa mga tao, kanya-kanya tayong paniniwala. Din sabi nga kanina, sabi ko kanina, may mga tao nga sa India, majority of Indian people worship the cow. Mga engineers, mga doktor, nag-worship sila ng baka. O kung titirahin mo ang baka sa India, buti pa titira ka ng tao. Sampalungin mo ang tao sa India, mas mabuti kay sampalungin mo ang baka. Dahil pag sinasampal mo ang baka, sinasaktan mo ang baka sa India, ay isang batalyon ang hahabol sa iyo sa India. Dahil banal sa mga Indiano ang baka, dahil ang baka Diyos ng mga Hindus. Kung sasabihin mo mali kayo, ay baka anong mangyayari sa iyo kung sasabihin mo na ang baka ay hindi Diyos. Dahil ang mga Hindus, mga Indiano, 95% sa mga Hindus sumasamba sa baka. Umiinom pa sa ihi, naliligo pa sa ihi ng baka. Kung di kayo maniwala sa akin, tanong kayo kay Artificial Intelligence, no? O di ba, punta kayo kay Google kung anong ginagawa ng mga Hindu sa baka. Umiinom sila sa baka at bawal sa kanila patayin ng baka. That's why ang mga Muslim sa India, palaging mayroon silang conflict with the Hindus dahil ang mga Muslim sa India, kinakain ang Diyos nila, kinakatay ang baka. Kaya mga Muslim talaga kumakatay ng baka. So that's why kung makita ka ng Hindus, ay problema ka. Magkatay ka na ng baka, dapat magtago ka na lang. Magtago ka. Kakain ka ng baka, isang Muslim kakain ng baka, kakatayin mo, wag sa publiko. Dahil kung sa publiko mo kakatayin ang baka, mananagot ka sa gobyerno, bawal at ikukulong ka. Dahil paniniwala nila na ang baka ay Diyos. Mahal mo ng mga tao, mga Pilipino, sumasamba sa tao, ay sabihin lang natin na ang tinuturo ni Kristo, huwag sambahin ang tao. Dahil siya nagsasabi na ako'y tao. Bakit papatayin ninyo ako? Ako'y isang tao. Si Kristo nag-uutos, sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. At tinuturuan niya ang mga sangkatauhan sa kapanahonan niya, o ang kanyang mga kasamahan ng mga Hudyo, sinasabi niya, Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. Ama namin, nandiyan ka sa langit. Hallowed be your name. Balaanon ang imong pangalan. Pangalan mo. Nagtuturo si Kristo, sambahin ang nag-isang Diyos na nandoon sa langit. So si Kristo, naniniwala kami na si Kristo isang servant of God according to the Bible and according to the Quran. Si Kristo ay isang servant of God, utusan, sulugoon sa Diyos. May mga tao karon pag sulugoon, ang ilang pag-understand mababa. No, pag-ingon nato, pagsabi natin na ako ay katulong o inutusan ako sa mga, palagay lang natin ni Marcos, tauhan ako ni Marcos, ay medyo malaki na yung pangalan mo. Ako ay
kaibigan or utusan ako ni Senador, ito sa talaga natin ni Ontiveros. Sikat ka na. Kaibigan ako ni Trillanes. Sikat ka na. Si Trillanes. Minister Trillanes. No? Sikat ka na. So, how about pagsabi natin na tayo ay utusan tayo ng Diyos? We are the servant of God. So, hindi natin ikakahiya mga kapatid. Dahil tayo ay servant of God. Jesus Christ was a servant of God, and all the prophets were servants of God. So, hindi natin mamaliitin ang pagtawag na servant, dahil kung wala yung mga servant of God, like the angels also servants of God. Prophets are servants of God. And all human beings, servants of God. That's why kami mga Muslim, mayroong pangalan na Abdullah. Pag tinatawag na Abdullah, the servant of Allah. Abdul Malik, the servant of the king. Abdul Ghafur, the servant of the most. Abdul Ghafur, the servant of the most forgiving. Abdul Rahim, the servant of the merciful. So, sa mga Muslim, lahat ng tao ay servant of Allah. Yung address namin. Ano mang pangalan mo, hari ka man, or senador ka, or doctor, engineer, we are all servants of God. And including the prophets, we are servant of God. So dito lang ka mga kapatid mo na, ay aantayin natin ang mga katanungan dito. Meron kaming regalo, isang litro na bawat sa tanong, bawat magtatanong by isang litro na dishwashing. Bibigay namin sa magtatanong kahit anong tanong, na-discuss na namin o hindi. Welcome po sila sa mga ano-ano mga katanungan. Matakla, mapait, nanghang na mga katanungan. Welcome po mga kapatid. At huwag kayong mag-aatubili sa pagtatanong dahil ito po ang trabaho namin dito at tumanda na kami sa ganitong trabaho, question and answer. Thank you.